You know, thanks God it's Friday. Tapos na nga ang trabaho at yun, kahit papaano nakapag-OT tayo ngayon. Akala ko kami lang overtime pero ito, hataw sila 2 hours. Bali-balita nga na 2 hours na magiging overtime next week. Buti na nga lang kahit papaano nakapag-umpisa na kami this week ng pa sa isang oras ng overtime. Aba, kahit papaano, syempre malaking tulong pa rin talaga na mag-overtime ka. Kahit pa sa isang oras, okay na rin yun. Sa loob ng isang linggo, 5 or 6 na araw kami nagtatrabaho. At syempre kapag linggo, automatic day off yan. Sa loob ng isang buwan, 2 beses kami pumapasok ng Sabado at 2 beses kami nag-day off ng Sabado. Depende sa busy ng company. May mga time din kasi ng holiday, kaya minsan pinapalit nila yung holiday ng Sabado. Pagod-pagod nga lang pero okay na rin yung kahit papano. Aba, dito sa Japan kapag hindi ka mag-overtime, basic salary lang talaga sa'yo. Kanina rin kasi napansin ko na ilan lang sa mga department yung mga nag-overtime. Buti na nga lang kahit papano dito sa department namin merong overtime. At sa loob nga ng isang linggo, Miyerkules ay hindi kami nag-overtime. Araw kasi ng paglilinis namin sa company yon, pero hindi ko alam ang ibang dahilan bakit hindi kami nag-overtime kapag Miyerkules. So kanina nga ito, pag uwi ko, nakita ko itong magandang bulaklak na to. At ito nga pala yung tinatawag na sakura. Ito naman kahit papano, kapag ganitong panahon nakakatanggal ng pagod kapag makakita ka na napakaganda mga bulaklak na ganito. Buti na nga lang kahit papano may dadatnan ka. Karamihan kasi sa mga sakura nang alagas na yung petals at puro dahon na lang ngayon. Syempre isang linggo lang talaga ang tinatagal ng mangkay or full bloom ng sakura. At buti na lang walang pasok bukas kaya yun makakagala tayo. At kapag nagkataon na yun wala tayong pasok ng Sabado Linggo, ninanamnam natin. At sa loob nga ng isang linggo na pagtatrabaho, yun syempre napagod ang ating katawan so kailangan natin mag-relax. Lalo na dito sa trabaho namin, syempre pisikalan talaga. Buti na nga lang ngayong linggo ay 2 araw ang ating Yasumi or day off. Actually meron naman ako na paid leave, nga lang hindi ko siya ginagamit kasi wala naman akong paggagamitan. By the way, dito nga pala sa Japan meron tinatawag na paid leave or sa Nihongo Yukyo. At bago ka mabigyan nito, kailangan naka 6 months ka muna na pagtatrabaho sa company bago ka mabigyan. Since ako magsi 7 months na yun no, nakagamit na tayo ng isang Yukyo. At kadalasan sa mga Japanese, ginagamit lang nila ang kanilang Yukyo or paid leave kapag napaka-importanteng bagay. At ang dadagdagan ng Yukyo depende sa company kung ilang araw kanya bibigyan or kung ilang araw ang i-add sa'yo. At kapag gagamit ka ng paid leave, kailangan mo mag-fill out ng form, ilalagay mo dun yung reason at date kung kailan ka mag-absent. At ako kapag nagkataon na ganito na 2 days sa isang linggo wala kang pasok, hindi ako gumagamit ng paid leave. Isa na rin kasi sa criteria for judging ng mga company dito sa Japan para makita nila yung performance ng isang empleyado, lalo na kung gaijin or foreigner ka kapag ikaw ay madalas na mag-absent. So ibig sabihin lang noon, hindi maganda yung record mo sa company. Syempre, hindi lang sila sa trabaho nagbibis. Kaya tayo kung hindi naman importante, syempre kahit papano, wag na lang muna tayo mag-absent. Lalo na, allowed naman kami mga foreigners sa company namin na umuwi at magbakasyon sa bansa. Kaya ako, tipid na tipid ako sa paggamit ng aking paid leave. Yun lang.